YouTube channel! At tapos na po tayo sa mga dessert na pagkain, mga tinapay. So dito na naman tayo sa mga gulay dahil kakain po tayo ng kanin tapos may sabaw. Pero ako ayaw ko kumain ng kanin. Gagawa na lang kami ng tinola. Ang request ng asawa ko ay tinola. Pero sa akin ay seafood at maglalagay po tayo ng sabaw. So masarap po yun. Pero yung asawa ko gusto niya yung tinola daw. So ayan, at nakapili po kami ng mga gulay na kailangan sa tinola. At yung asawa ko na po ang kukuha ng mga gulay na gusto niya. So marami pa pong klaseng gulay dito at lahat po nandito na po yung sayote, kalabasa, radish, carrots, patata, mga dahon ng mga spinach or repolyo, ayan, kangkong, yun, marami pang iba. Ayan. So, makikita nyo dito, sobrang linis naman at napakadami po mapipilian. So, dito muna kami mag-focus at mamaya na lang yung ating mga ingredient na ihahalo natin sa ating tinola. Like po yung sibuyas, luya, at paminta, ganon. Tapos mga patis. So, doon po yun sa kabila. Dito kasi sa part na to ay mga gulay. So, ayan na, at napansin ko yung asawa ko na maliit pala yung plato niya. Ay sabi ko sa kanya, palitan na lang yung plato dahil hindi kakasya yung gulay na kinukuha niya. Ayan, at tapos na po kami makakuha ng mga gulay at ngayon ay kukuha na naman kami ng aming kailangan na mga ingredient para sa aming tinola. So, ayan, yung asawa ko na lang po yung bahala kung ano yung gusto niya. Anong ilalagay niya, isda ba o manok? So, meron po dyan, kompleto po. May mga seafood talaga dyan galing sa dagat at meron din dito na mga manok or beef or ganon. May mga something, cetera, ganon. So, ayan, natatawa ko dito sa asawa ko dahil iba yung pinuntahan niya. Kanina pa akong tawag na tawag, sabi ko nandito. Pero, pinagpatuloy ko pa rin siyang sundan. So, napagod siguro siya noong nasabi ko sa kanya kasi umikot na kami dyan eh. Tapos, pag ikot namin, ayun, nakabalik siya. Sabi ko, kanina pa kita tinatawag na hindi dyan. Pero umiikot ka pa rin. Kaya hinahayaan ko yung asawa ko para makita niya dito na talagang walang hindi kami pwede dyan sa mga manok doon at dito rin bawal. Doon sa kabila meron doon mamaya-maya at makikita niyo sa video na nandoon kami sa mga seafood. Yun. Pero dito, hindi kami pwede dito at sabi ko sa asawa ko, hindi tayo dyan. So, nainis yung asawa ko. Sabi niya, ano ba yan? Wala palang mga ano. Sabi ko, ayun doon. Sabi niya, ikaw nang bahala magpili sa akin. Sa akin daw, sabi niya, ako na lang daw bahala na mamili ng mga ilalagay niya sa tinola niya. So, sabi ko naman, ay alika, samahan mo ko dahil hindi ko kaya dahil nakahawak ako sa camera. At siyempre, gagawa ako ng content ko. Kailangan nila ako samahan, di ba? So, ayan, at buti na lang si Polodi at kinunan ako ng video. So, ayan po yung pagkuha ko ng mga kailangan ko sa ingredient ng kanyang tinola. So, kumuha na rin ako. Kaya marami po yan dahil kumuha na rin ako ng aking kailangan sa aking seafood na may sabaw. So, yun ang gusto ko. Yung sa asawa ko, tinola. So, 2 beses na po ako bumalik siya dahil siyempre, kinuha ko yung sa asawa ko. And then, ayan, nagpahuli din ako. Tapos, binalikan ko na lang yung para sa akin. So, dinamihan ko na po yung pagkuha ng mga seafood dahil siyempre po, magluluto po tayo at meron po ako mabibigyan dyan. Hindi ko naman yan kayang ubusin. At siyempre, ipatitikim ko pa rin sa asawa ko yung aking gagawin para makakain din naman siya. So, alam ko naman yung gagawin yung tinola ay maliit lang yun. So, magluluto ako dito and then, pag nagkaluto ako dito, alam ko sigurado ako na magugustuhan ng aking asawa. So, ayan, bumalik yung asawa ko at kumuha ulit ng kanyang gustong ilagay sa kanyang tinola. So, ayan na nga at nakapili na siya. Ayan. Pero hindi niya po pinadami. Yung mga isda talaga ang kinuha niya. Pero hindi siya kumuha ng mga pusit or mga
ayan na siya at umalis na. So, ako naman ay nandito na naman ako sa mga ingredient na mga bawang, sili, paminta, sibuyas, luya, lahat ng aming kailangan sa aming pagluluto. Siyempre, kukuha rin tayo ng patis, pero wala silang asin dyan. Hindi ko kasi mahanap yung asin. So, ang kinuha ko, ginamit ko siyan patis. So, satisfied naman yung paggawa ko diyan dahil sobrang sarap po yung ginawa ko. Kaso nga lang nagkamali ako dahil sobrang manghang at masyado madami yung ginamit ko na sili. Masyadong mahanghang. So, ayan, kumuha ko ng soy sauce at kumuha rin ako ng patis na konti. At ayan, kumuha rin ako ng chopstick. So, ayan na po at naluto na po siya mga sisi ko. Sobrang sarap nito. Tara po, kain po tayo. Ayan po, mukha po siyang masarap. At hanggang dito na lang po yung ating video at kakain po tayo. Huwag niyo pong kalimutan i-like ako, i-comment ako, at siyempre, subscribe and then click the button and then all. Dan, thank you po. Maraming salamat sa lahat po. Nandito at hello po sa inyo. Sa totoo lang po ay first time ko lang po may try ng ganito. Pero pangalawa to, pero ganito po unlimited ay hindi po kami nakatry. So natry po namin nung una pero hindi ganito karami. So yung una po na kinuha namin, isang table po ay 2,000. Apat po yung tao na yun sa table. Pero dito naman kahit mahal, sulit naman ang inyong pagpunta dito dahil sobrang daming pagkain at pwede tayo makapili ng kahit na ano. Meron sila mga soft drinks, meron siya mga alak, and then juice, chick, and then kahit ano pa yung gusto mo. Meron din silang halo-halo at meron din silang ice cream. Sa lahat po na nagtatanong kung saan po ito matatagpuan, dito lang po yan sa Mall of Asia at malapit po sa Ferris wheel. Pag may makita kayong Ferris wheel at tumingin po kayo dito sa may kaliwa o sa kanan, ay makikita nyo doon yung Four Seasons Viking Restaurant. So, makikita nyo doon sa harap yung pangalan niya at yun po yung aming napuntahan ngayon. So, marami po kayong mapipilian dahil meron din silang halo-halo at meron din silang ice cream. So, ayan po at kinuha ko na lang po ay ice cream. Super sarap nito at sulit po ang inyong pera at mai-enjoy po kayo sa inyong pamilya. Pag magbanding kayo, magsi-celebration kayo ng birthday, Father's Day, Mother's Day, o celebration para sa graduating, o kahit na ano, or occasion, ganon, dito lang po kayo.